Good day mga kaaway! Ngayon, marami ang nagtatanong ano ang mga kailangan nating gawin before tayo mag-exam para sa A1 German language. Pero first of all, ano ang A1? Ang A1 ay isang language proficiency level. Basically, ito ang beginner level para sa mga gusto mag-apply ng Family Reunification Visa or FRV sa Germany. After ng A1, meron naman A2, B1, B2, C1, C2. So, pataas ng pataas yung language proficiency skill set na pwede mong i-take. Dito sa Philippines, marami ang nag-o-offer ng German language course, but specifically, ang pag-uusapan natin dito ay ang Goethe Institute Manila. Bakit Goethe? Doon ako nag-exam eh. So, dalawa ang Goethe dito sa Philippines. One is in Manila and another one is in Cebu, yata. Ang Goethe Institute ay isa sa mga certified na language course institution na tinatanggap ng ating embahada. After namin kinasal ng asawa ko, syempre kailangan kong mag-apply ng FRV. Isa sa mga requirements ng FRV ay ang A1 certificate na dapat pasado ka. Syempre. In my case, hindi ko kayang bayaran yung language course doon. So, nag-self-study na lang ako. Ang app na ginamit ko para dito ay ang Duolingo. Nag-search din ako ng mga free German language course sa YouTube. Tapos, nag-purchase din ako ng language course sa Udemy. Na mas ginagamit ko patuloy ang Duolingo. At syempre, nandun na rin ang support ng asawa ko na tinuturuan din niya ako ng German language every time na nasa video call kami. So, nung medyo confident na ako, nag-book na ako ng exam schedule sa Goethe Institute Manila website. Every month, meron silang mga German exam, pero syempre dahil atat ako, nag-take ako kagad. May dalawang price range tayo para dito sa exam na to. Para sa mga current students na nasa Goethe Institute Manila, ang price nito ay 6.5. And then, for external, meaning yung mga nag-self-study, nasa 7.5 per exam. Isa sa mga terms of agreement ni Goethe is, kapag ikaw ay bumagsak, non-refundable siya. So, pressure is on. Isa sa mga culture ng mga Germans ayaw nila ng late. Pero given naman kasi na exam yon, so kailangan on time ka. Not exactly on time, pero at least 15 minutes or 30 minutes early. So, ang exam magte-take ng at least 2 hours at meron itong 4 parts. First part is reading, second part is writing, third part is listening, and then fourth part is speaking. Sa lahat ng mga parts na yon, mas kinabahan ako sa listening and sa speaking. So, after ng exam, pwede ka nang umalis. Pwede ka nang talagang umalis. Pero ang results lalabas after 5 to 7 working days. Kung bumagsak ka man, huwag ka mag-alala kasi pwede ka naman mag-book ulit ng schedule the following month. Pero depende naman nito kung may available slot. Paglabas ng result, email nila sa'yo yung iyong A1 certificate at nakalagay doon ang score mo per parts dun sa buong exam procedure. So, kung pumasa ka, congratulations. Pwede mo itong i-print out and then yan ang isasama mo dun sa requirements mo for the Family Reunification Visa.